Civil Service Exam, Math Reviewer number 107 and 108, tungkol pa rin sa percentage problem. Okay, so pause the video, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solusyon. Okay, so let's answer number 107. A certain kind of cloth is sold during a bargain sale at 27 pesos 95 cents per meter. If its original price was 32 pesos and 50 cents per meter, what is the percentage of discount? So hinahanap lang natin percentage of discount. Percentage, ibig sabihin, i-divide lang natin yan sa total. So, hanapin muna natin yung discount. So, yung discount, syempre, isasubtract lang natin yung original price at saka yung discounted price. A certain kind of cloth is sold during a bargain sale at 27 pesos and 95 cents. Ito na yung discounted price na ito. If it's original price, ayan, malinaw, ito yung original price. So, ibig sabihin, ang discount, isubtract lang natin yan. So, ang discount ay 32 pesos 50 cents. Isubtract natin yung 27.95. Okay? So, subtract lang natin manually. Magiging itong 10, yung 50, yung 5 magiging 14. Nag-borrow 1 na rin tayo dito. Ito magiging 1. Borrow 1 din dito. So, magiging itong 11. So, subtract na natin. Itapat na agad natin yung decimal point. 11 minus 7, that is 4. 14 minus 9 is 5. 10 minus 5 is 5. So, the discount is 4.55. So, ang tinatanong, what is the percentage of discount? Ibig sabihin, itong discount na 4.55, isasubtract lang natin sa original price. Ang original price ay 32 pesos and 50 cents. So, i-divide lang natin ito. Okay? Tandaan, pag nagdi-divide tayo ng decimal, kailangan ang divisor ay whole number. So, itong 0 dito, pwede na nating tanggalin ito. 32.50, pares lang yan sa 32.5. Gawin natin whole number ang 32.5, move ng isa. So, ibig sabihin, move din ng isa. So, same siya sa 45.5 divided by 45.5 divided by 325. Okay? And then, i-divide na natin manually. So, dito natin ipakita. 45.5 divide natin sa 325. Itapat na agad natin yung decimal point dito. Siyempre, automatic 45 mas maliit dito. So, 0 ito. Tingin tayo sa mga choices. Para may guide tayo. Puro 1 ang simula, no? Tanggal na si letter A. Kasi 455 divided by 325, that is 1. Ayan, so alin man dito. Tanggal na rin si letter B, hindi ito 10%, hindi ito eksakto. 1 times 325 is 325. Subtract natin. 5 minus 5, 0. 5 minus 2, we have 3. And then 4 minus 3, we have 1. So, dagdag pa tayo ng isang 0 dito. Ayan, so magiging siyang 1,300. So, alin yung pinakamalapit dito? 4, 6, or 8. So, kung try natin sa 4, try muna natin sa 4. 4 times 300 kasi 1, 2 eh. No? So, yun, eksakto na ito. So, siguro pag ni-round off natin. 4 times 5, that is equal to, or pwede, madali naman itong i-mental, no? Eksakto na to eh, no? Kasi 300 ito eh. Gawin natin 300 tsaka 25. I-break natin. Pag minultiply natin pareha sa 4. 4 times 300, 1,200. 4 times 25, 100. Pag inad natin, edi eksakto na siyang 1,300. Yun. So, pwede pala yung technique na yun. Binrake natin para mapadali yung pagmumultiply natin. Ano, pwedeng mentally na lang gawin. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay parehas 1, 3 yan. So, 0 na, wala nang remainder. In decimal, 0.14. Tapos, sa percent, move lang ng dalawa, put the percent symbol. So, the answer is 14%, letter C ang tamang sagot. So, next, number 108. What percent of decrease is a drop from 50 to 40? Okay, so formula ng percent decrease, ang formula ng percent decrease, equal lang yan sa yung decrease, tapos divide natin sa old value. 50 to 40, ibig sabihin yan, itong 50, ito yung old value. Ang new value, yung 40. So, yung taas naman, isubtract lang natin yung mas malaki. Mas malaki, tapos isubtract dun sa mas maliit. So, old minus new. Okay? So, tandaan, laging pag nagkukuha ng percent decrease or percent increase, laging dinidivide dun sa old. Old value, ayan, 50 yung old. So, therefore, ang magiging sagot natin dito, ipakita muna natin 50 minus 40 over 50. So, 50 minus 40 equal na lang yan sa 10 over 50. So, tandaan ang hinahanap natin, percent ha. What percent? Pag percent, ibig sabihin ng percent ay n over 100. N percent.
n percent is equal to n over 100. Meron tayong 10 over 50. Eh di gawin nating 100. Pag ginawa nating 100 yan, multiply natin sa 2 yung both the numerator and denominator para yung denominator natin 100 na. So 10 times 2 equals sa 20. So automatic, 20 over 100, that is 20%. Kaya kapag may pagkakataon kayo, yung fraction, titingin tayo lagi sa fraction pag nagko-convert ng percent. Kapag yung denominator natin, ayan, 10 over 50, yung denominator madaling gawing 100, edi gawin na lang nating 100, multiply both by 2 lang para hindi na kayo mag-divide. Pag dinivide naman natin, 10 divided by 50, same answer pa rin ang kalabasan yan, 0.20, tapos magiging 20%. So para hindi na tayo dumaan sa decimal, pwede tayong magdiretso na sa percent. 10 over 50, multiply lang both by 2 para makuha yung 20%. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo? Mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.